Welcome sa ating Wednesday Word. At tayo ay narito ulit para mag-aral ang kanyang mga salita. At tayo magpalakasan. Sa Book of Joshua, chapter 1, pag-uusapan natin dito ay yung katulad ng mga dinanas nitong mga Kristiyano nung unang panahon, na mga Kristiyano rin sa ngayon ay dumadanas. Yung iba, una-una lang. Hindi lang tayo nagkakasabay-sabay. Pero kung mapapansin nyo yung mga advertisement, kahit masasama ang pakiramdam, pinapakita nila na sila bumabangon, di ba? Minsan nagagamit ko nga yung sa copy ko, para saan ka bumabangon? Sa copy ko yun, ha? Para saan ka bumabangon o kanino ka bumabangon? Ang Caltex naman, iba naman ang advertisement niya. What drives you? Yung pushing factor. Bagka lumalaban ka sa buhay, bagka tumatayo. Kasi dito, ang senaryo ay yung namatay si Moses at ang natatandaan ko dito ay yung kinausap ni Lord, si Joshua. Dahil si Joshua, sabi ko nga, noong panahon na yun, medyo lugmok siya. Lugmok dahil ang kanyang pastor ay namatay. Yung pastor na nag-train sa kanya, kasama niya nung sila ay tumawid sa Red Sea. Hindi nga lang niya nakasama nung sila ay tumawid sa ilog ng Jordan, pero sa Red Sea nakasama niya. Ngayon, habang siya nagluluksa, ay sabi ni Lord, tumayo ka dyan. Naalala niyo, nung minsan ko diniscuss ito, sabi ni Lord kay Joshua, tumayo ka, may gagawin tayo. Parang ganun lang natin ipaparaphrase. Pero gusto ko tingnan nyo rito ay yung feeling of discouraged, feeling of giving up, ay mga damdaming dinaanan kahit ng sino mang matatag na Kristiyano. Diba, parang ayaw mo na magtuloy. Mga dinaanan yan kahit ng Christians. No? So ngayon, pag-usapan natin dito ay how to get up when you feel like giving up. Paano ba ang Kristiyano ay babangon kung ang pakiramdam mo ay hindi ka na makakaahon? So yun ang ating tema ngayong gabi, ay paano ba ang Kristiyano ay babangon kung ang pakiramdam mo ay hindi ka na makakaahon? Kaya dito si Lord, alam kong problemado ka, alam kong may pinagdadaanan ka katulad ng mga Kristiyano sa ngayon, ay gusto kong bumangon ka. Kasi baga sa isang bangka, ang bangka ay hindi ginawa para lang gawing tambay sa pampang. Siya ay ginawa upang dalhin sa kalagitnaan ng karagatan. Upang dalhin siya ilaban sa mga mabibigat na pakikipagsuong, sa mga mabibigat na mga hampas ng alon. Ang Kristiyano ganun din, no? Marami tayong mga paghampas ng alon na ang epekto sa iyo, kumisan, ay parang kang hindi na makabangon. At sa tingin mo ay parang hindi ka na aahon. Kaya hanggat maaari, kung pwede lang iwasan ang mabibigat na problema, iwasan natin. Pero alam niyo si Lord, siya yung makikita mo sa Bible na hindi kailanman plinano niya na magtagal ka sa mga problema mo. Kasi ano ko yung nagluluksa pa si Joshua, nang sabihin ng Lord kay Joshua, alam kong problemado ka dyan, pero tayo na kasi kailangan magpatuloy ang aking plano sa Israel. So, I want you to get up and continue my plan for Israel. Kailan kayo kinausap ni Lord na gusto mo pang mag-emote? Gusto mo pang gusto mo pang pagbulay-bulayan ang mga sama ng loob mo sa buhay? Magbibigay si Lord ng panibagong direction. Anak, bangon na. Tama na yan. Si Lord naman, napaka-KJ, no? Gusto mong pag-isipan pa ang marami mga problema sa buhay. Gusto mo pang parang, si Lord naman, napaka-KJ naman nito. Minsan ganun ang dating sa atin, no? Lord, wala ka bang damdamin? Lord, hindi mo ba ako naiintindihan? Pero dito makikita mo si Lord. Sabi niya kay Joshua, my servant Moses is dead. Arise, sabi niya. So, mayroong pinapatrabaho. Kaya ko to ipinakikita ng ganito, para maisip nyo na si Lord yung Diyos natin, na kahit alam yung may pinagdadaanan tayo, ayaw niya tayong umistay dyan. Kaya nga diba, sabi nga natin, ang anumang mga kahirapan ay talagang dapat lang daanan at hindi dapat tinatambayan. Kaya dito, pag binasa mo siya, Lord, nag-i-emote pa ako utusan mo ako. Tapos, ang utos pa rito ay mabigat. Pakita ko sa inyo bakit mabigat. Samahan niyo ako sa
Aklat ng Josue, Kapitulo 1, babasahin natin yung talatang 1 hanggang 11. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide. Pagkatapos na mamatay si Moses, na lingkod ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Josue, na anak ni Nun, na tagapaglingkod din ni Moses, mga assistant niya, sabi niya, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you in all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them all. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law. Be careful all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yun yung 1 to 9. Nang magdating sa 10, so Joshua ordered the officers of the people. Baga yung utos sa kanya, iniutos na rin niya doon sa mga kasama niya, mga opisyal ng kanilang grupo, silang mga Israelita. Ang gusto ko pansinin niyo rito, hindi mo makikitang si Joshua ay nagreklamo, Lord naman, nag-i-emote pa ako eh. Huwag naman ganyan. Utusan mo ako, okay lang Lord, pero Lord, tumempo ka naman. Kasalukuyan akong ganito ang kalagayan ko eh. Tapos, umiiyak pa nga ako eh. Sasabihin mo eh, tumayo na ako at tayo ay tatawid ng ilog Jordan. Alam niyo, kung minsan si Lord parang titino, parang, si Lord kaya may pakiramdam, si Lord kaya may damdamin. Inutusan ako kung kailan alam niyang ako ay kasalukuyang nag-emote. Kung minsan ayaw nating nabibigyan ng gambala yung ating mga problema pinadadaanan natin, lalo na kung ikaw ay sabihin natin na nagdidili-dili. Ibig sabihin yung pinag-iisipan mabuti yung problema mo. Kung minsan nga, may mga salita na tayo sa mga kaibigan natin na leave me alone. Diba sinasabi natin? Iwan mo ako mag-isa. Nag-iisip pa ako. Nahirapan pa ako. Gusto ko muna mapag-isa. Isa meron tayong mga sagot eh. Huwag muna ako istorben, pwede. Pwede ba huwag kang sumabay? Isa ganun pa tayo eh. Pwede ba huwag kang sumabay? O kaya salita natin ay ganito eh. Pwede ba huwag ngayon? Pwede ba huwag ngayon? Kasi iniisip ako eh. Siya ganun tayo, di ba, sa kaibigan. Si Lord ganito eh. Kasi nung yan kang nagdadrama, sabi ni Lord, tama na. Tayo ka dyan, tama na. Get up. So ngayon, tanong natin, how? How should we get up? When you feel like giving up? Paano ka nga babangon? Kung sa tingin mo, parang hindi ka na makakaahon kasi nga, wow, leader ko itong namatay, pastor ko ito eh. Dami kong natutunan dito eh. Pero syempre, dahil patay na nga yung kanyang pastor, life must go on. It must be, sabihin natin na continued. Hindi pwedeng hindi magtuloy. Kaya dito gusto kong pansinin nyo, ano yung unang word? Ito yung first word na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para ikaw ay parang kahit ikaw ay nakadarama na parang nahihirapan ka, eh, ang magiging resulta, lalaban ka. Kahit nahihirapan ka, ang magiging resulta nito, pagka pinag-aralan natin, lalaban ka. Ang unang word na gusto kong sabihin nyo rito, tingnan nyo rito, yung sabi ng Bible na verse 2. Tingnan nyo yung contrast. Contrast. Tapos sinabi ni Lord, kinonfirm niya, Moses, my servant, is dead. So wala na, patay na eh. Si Moses, na servant ko, dead. Pero ikaw, you rise up. Kita nyo yun? Nagka-contrast. At sino may utos nito? Sabi nitong Bible, as I was with Moses, I will be with you.
So ano ba bang magiging angal mo dun? Kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan kita. Number one na gusto kong tingnan ninyo para tayo makabangon uli, kahit parang gusto mong mangayaw, yung word na motivation. Ang motivation dito ay, kasi sabi ng Bible, bumangon naman siya. Tumayo siya. Tumayo siya, pinakinggan niya yung instruction ni Lord verses 1 to 9. Pagdating sa verse 10, yung utos ni Lord, sinunod niya, ikinumad niya agad sa mga tao. Kaya ang mapapansin nyo rito ay, wow, grabe itong si Joshua. Hindi man lang nangatwiran na, Lord, wag muna ngayon, paano ba sumabay? Lord, pwede ba sa ibang araw na, sa ibang pagkakataon? Pero dito, alam nyo, yung maganda kay Joshua, yung source of motivation. Ang source of motivation niya, si Lord. Kaya sabi niya rito, kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. Kumisa ang feeling natin pagka may mga tao tayong mahal sa buhay, na parang sa tingin natin, nadi-discourage na tayo, hindi na natin kaya magpatuloy, kasi wala na sila sa ating tabi. Sometimes, the Lord remove people. Inalis ng Diyos si Moses sa tabi niya. Siyempre, leader niya yun, nakadepende siya doon. Sometimes, the Lord remove people beside us. People who are important for us. People who are dear to us. Sometimes the Lord remove them para ang pagtitiwala natin nasa Diyos. Alam niyo, marami tayong kilalang mga kapatid na ang sobrang pagmamahal nila sa asawa, sobrang pagmamahal nila sa kanilang kapwa, minsan naalisin nila ng Diyos lahat yun. Nagseselo si Lord dun kasi gusto niya dumepende ka sa kanya. Si Moses, ang gusto niya ipakita rito ay inalis ng Panginoon bago sila tumawid ng Jordan, ng ilog ng Jordan. Yun ay, kumbaga, matagal pa. Magmula nang mangyari ito, nung namatay si Moses, so paano sila ngayon tatawid ng ilog Jordan? Nasanay sila na kay Moses sila kumukuha ng direction. Wala na. Paano na to? Kaya siya lugmok. Pero ang maganda rito, yung motivation ni Lord, wala nga si Moses. Pero ako, nandito. Ulitin ko wala na nga si Moses, pero ako nandito. Nakita mo yung mga himala, di ba? Kung paano ko sinamahan si Moses? Siyempre, sagutin ni Joshua yan, opo. Okay. So nakita mo yung mga himalang yun, kung paano sinamahan ko si Moses noon, sasamahan din kita ngayon. Kaya, dahil ganoon niya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, wala lang dahilan para pa siya magdrama. Kaya tumayo siya at sinunod niya yung instruction ng Panginoon, makikita niyo yung instruction ng Lord, verses 1 to 9. Pagdating sa verse 10, wala nang reklamo si Joshua. Sumunod na agad siya sa utos ng Panginoon. Anong punto natin? Saan galing yung kanya motivation? Pag parang ayaw mo nang bumangon, be sure na ang motivation mo galing sa Diyos. Kumbaga, God is reminding us na whatever happened to you in the past, kung paano kita tinulungan in the past, paano ka nakasurvive in the past, hindi ako nagbabago. Ako pa din yung Diyos na yun. Wala na si Moses, pero nandito ko. Wala nga siya, pero nandito pa ako. So, yun ang gusto kong makita ninyo. Pag parang ayaw mo nang bumangon, marami bang mga dahilan ng iyong panlulumo ay wala na. Pero si Lord nariyan pa at ang kanyang pangako. Kung paanong si Moses ay sinamahan ko, yun ang kanyang pangako, sasamahan din kita. Kaya una-una, bakit siya bumangon? Sapagkat si Lord mismo ang kanyang motivation. Kumusta ka? Ikaw na Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon. Anong motivation mo? What keeps you going? What keeps you moving? Ano po ba yung mga lakas na meron ka? Saan to galing? Ang pinanggagalingan ba niyan ay kaibigan? Pamilya? Ang pinanggagalingan ba ng iyong motivation ay mga taong mahal mo? Kasi dito, ang motivation dito ni Joshua, si Lord mismo. Hindi ka matatalo ng sino man. Sipin mo nga, yun ang mga pangako ni Lord kung paano sinamahan ko si Moses, samahan din kita. So you check your motivation in life. What motivates you and who motivates you? Alam mo motivate ba sa iyo ay tao rin? Don't depend too much, baka alisin niya ni Lord. Ang dependence ni Joshua na kay Moses, inalis ng Lord si Moses. Kanino ka nakadepende ng todo? Baka tao yan, baka alisin niya ni Lord. Kanino ka nakadepende? Sa trabaho mo?
Kahit may pagsubok ako, meron akong ATM. Kayang-kaya kong mabuhay sa loob ng 6 na buwan. Wow. Don't trust your ATM too much. Baka alisin ni Lord lahat ng laman yan. Baka pati naman ang GCash mo, sabihin nating mahak. Alam niyo ba, may kilala akong bishop, nung isang gabi lang, siguro, bago mag-Sunday last week, meron siyang panawagan doon sa GC, kasama ako, ng mga pastor. Sabi niya, kung meron sa inyo manghihingi ng pera o mangungutang, please, huwag niyong bibigyan, hindi ako yon. Alam niyo, itong bishop na to, maya-maya naka-receive siya ng screenshot. Sabi sa kanya, Bishop, na-send ko na po. Naku, laki ng problema. Bakit? Nanghiram ng 28,000 yung tao gamit yung kanyang GCash account. Nakapagbigay. Kasi akala niya yung bishop nila O di, ang laki ng problema niya. Hindi lang yun. Marami pa ang mga nautangan gamit yung kanyang GCash account. So, ang ibig sabihin, sometimes when God wants to teach us, God sometimes allow us different unpleasant circumstances to happen. Kaya don't trust too much with your ATM or with your credit card. Siya nagseselos dyan si Lord kasi hindi ka na nagpe-pray dahil dyan So dito, ang gusto kong makita, pag nararamdaman mo parang ayaw mo nang bumangon, nanlalata ka na, nawawalan ka na ng gana, you check, ano ang source ng iyong motivation? Is it the Lord? Si Lord pa rin ba ang iyong motivation? Or iba na? Dito kasi, ang gusto kong makita nyo, ang kanyang motivation ay si Lord pa din. Sabi ni Lord, Joshua, my servant Moses is dead. Nag-i-emote siya. Bangon ka na. May gagawin tayo. Huwag ka mag-alala, Joshua, kung paano sinamahan ko si Moses, samahan kita. Yun ang kanyang mga pangako. So, unang-una, para makabangon ka, you check your motivation. Ano bang motivation ko? Bakit ako babangon? Ano bang motivation ko? Ba't ako babangon? Dahil ba sa coffee ko? Hindi naman coffee ko dahil lang nagkababangon bakit ka tuloy-tuloy lang na lumalawan sa buhay? Dahil ba sa Caltex na nagsabing what drives you? Ano talaga? So dito, pag nanlalata ka na, nanlalabot ka na, parang ayaw mo nang bumangon, katulad ni Joshua, nung siya'y sabihan ng Lord na, nandito pa ako. Alam ko wala na si Moses, pero nandito pa ako. Kumbaga, here's my presence. Nandito pa ang presensya ko. So unang-una dyan yung motivation. At siya nga ay bumangon. Number 2, so nakabangon ka na. Ano naman gagawin mo? Meron kang participation. Joshua, kailangan matutong sumunod ang mga taong yan sa akin. So dito, sabi ng Bible, huwag mong iwawaglit ang aklat na ito sa iyo. Araw at gabi. Meditate on it day and night. And number 2, yung meditation. Hindi lang yung sinasabi natin na motivation. Ano yung meditation mo? Sa bawat araw na dumadaan, nabubuhay ka ba sa mga negatibong pananalita? Or do you speak dead words? Kailangan mong alisin sa iyong pananalita ang mga salitang, kapatid, kumusta ka na? Ito, walang-wala broke na broke nga ako wala akong pera Alam mo, tingilan mo yung ganyan mga salita, those are dead words. Kumusta ka na, kapatid? Ay, patay tayo dyan. Walang-wala ako ngayon. Yung mga ganung mga salita, those are dead words. Never ever speak negative words from your mouth. Huwag na huwag mo yung palalabasin sa'yo. Kaya dito, sinasabi ni Lord, Joshua, meditate on it day and night. Why? The Word of God. That gives him life. Kumusta ka? Ano meditate mo day and night? Facebook? Reels? YouTube? Ano ang mga dinidili-dili mo araw at gabi? Ito ba ay salita ng Diyos? Salita ng Panginoon? Ano ba ang yung pinagbubulay-bulayan? So, sinasabi natin dito, meron kasing kasabihan na kapag ka ikaw ay bumarkada sa mga taong negatibo, mapapansin mo negatibo ka na rin. Kaya pagka gusto mong maging positibo, magdidikit ka sa mga taong positibo. I still remember, nagkaroon ako dati ng boss na, alam nyo kasi sa amin, sa office namin, every Saturday morning, meron akong ginagawa dati sa office natin. Sharing kami ng mga wisdom sa bawat buhay. Kasama ko doon lahat ng mga managers. So, ako yung naglilid noon. Tapos, kasama din dyan yung mga rank and file, yung mga staff. Basta, pagka Sabado ng umaga, alas 7 hanggang alas 9, binigay sa amin ng kumpanya yun, hiningi ko yun na
magkaroon kami ng fellowship ng mga managers at saka yung mga rank and file na interesadong mag-usap sa tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa pagka yung ako na yung nagsishare, siyempre, Word of God nagsishare ko. Ginamit ko lamang siyang pamamaraan para maibahagi ang Word of God. Alam nyo, hindi ko alam, yung boss ko na nakikinig sa amin, ina-absorb niya lahat ng mga sinasabi ko. One time, nag-dinner kami ng boss ko, may kasama kaming mga kasamahan niya sa industriya na masasabi ko mga big time kasi mga may kaya. So habang kumakain kami sa Dad's Saisaki sa Mega Mall, habang kumakain kami, kaharap ko ito itong mga kasamahan niya sa kanilang mga magkakaibigan ng mga big time. Alam mo sinabi sa akin sa harap-harapan ng mga magagaling na mga manager, mga owner ng kumpanya. Sabi niya, ikaw ba si Mr. Ogdol? Sabi niya. Sabi ko, opo. Alam mo, pinagmamalaki ka sa amin ng inyong boss. Kasi marami daw silang na-encourage sa ginagawa mo. Kasi marami sa kanya ang nagsabi ng mga empleyado na marami sa kanila ang natututo dahil sa mga tinuturo mo. Hindi ako sabi ko maraming salamat po. Pero alam mo yung tinuturo ko lang naman doon, Bible. Hindi naman po sarili kong wisdom. Ang tawag lang po namin doon, yun, Wisdom Center. Ang tawag pala namin doon, tuwing Sabado, Wisdom Center. Sabi ko, sinishare ko lang po doon ay salita ng Diyos. Wala po ako sinishare doon ano pa man. Bakit? Ano ka ba? Sabi ko, pastor po ako, born again po ako. So yun. Pero alam mo, sabi niya, natutuwa ang boss mo sa'yo. Kung di ka lang nasasabi, kasi ayun siya kumukuha ng pagkain. Pero ako, sabi ko, gusto kong gawin mo din yan sa office namin. Sabi ko, pagpaalam niyo po ako sa aking boss. So nag-usap sila hanggang nagturo ako dito sa kanilang kumpanya. Alam niyo kung ano naging epekto nung nagturo ako doon sa kanilang kumpanya? Ini-apply ko rin yan. Nawala ang mga late. Meron kasi yung sa HR, pag kinausap yung HR, meron silang mga grace period sa attendance eh. Yung mga 15 minutes na grace period. Yun, nawala lahat yun, sabi na sa akin. Nawala lahat yun. At yung mga na nagkakaroon ng tardiness, sabi yung kulay pula sa kanilang mga time card, ay nawala lahat kasi nag-improve sila. Kung titingnan ninyo, ay hindi ito wisdom ng tao na pwede magmamotivate sa'yo. Yung mga motivational speaker, katulad halimbawa nila John Maxwell, pag yan hindi yan nagbanggit ng Bible, hindi yan tatagal. Karamihan ng mga speaker, puro mga stimulants lang. May encourage kanila, motivate kanila, pero hindi ka matatransform. Maliban ng isang speaker ay i-share ang Word of God, doon lang matatransform ang tao. Hindi dahil sa wisdom nila, gaganahan ka lang. Lalakas lang ang loob mo, magkakaroon ka lamang ng lakas na loob mabuhay dahil sa kanilang pinagsasabi, pero hindi ka tatagal pagka hindi Word of God ang shinare sa'yo. It is the Word of God that transforms lives. Hindi ito yung mga wisdom ng tao. Kaya ko binabanggit ay pagmasdan mo ang sarili mo. Saan galing una yung motivation mo? At ang bawat araw na dumadaan, ano ang minimeditate mo? Do you meditate the Word of God? O mas mahaba pa ang oras mo sa Facebook kaysa sa Holy Book? Ano ang nabibigay sa iyo ng pang-araw-araw na nagko-consume ng oras mo? Ito ba ay YouTube? Alam, nagko-consume ng oras mo. Kaya nga, sabi niya rito, meditate on it day and night. There is a meditation. Kaya kung ano ang ipupuno mo sa utak mo, papasok yan sa puso mo, at hanggang sa mapapansin mo, yung mga barkada mong palamura, mapapansin mo, nagmumura ka na rin. Hindi ka naman na nagmumura eh. Minsan-minsan na nga lang eh, pag nagugulat ka. So, ang sinasabi lang natin is, find people na mag-encourage sa'yo na lalo malapit sa Diyos. Sana yung meditation mo ay more on the Word of God. Kasi sabi ni Lord, meditate on it day and night. Ganon kagrabe ang salita ng Diyos. Pero minimeditate natin, buhay ng may buhay. Pinag-uusapan natin, buhay ng may buhay. Tapos, pinagkukwentuhan natin, buhay ng may buhay. Hindi mo lang maamin na nagmamarites ka ng buhay ng may buhay. Kaya tuloy, hindi lumalakas ang iyong buhay pananampalataya. Hindi tumatatag ang iyong buhay pananampalataya. Kasi, ang umuubos ng oras mo, mga bagay na negatibo. So, ulitin ko uli, kaya bumangon dyan, itong kapatid natin si Joshua, sapagkat si Lord na ang nagsabi kung paano sinamahan ko si Diyos, si Moses, sasamahan kita. Pero, habang sinasamahan kita, dili-dilihin mo ang aking salita ha. Oo, alam ko, nasa church ka, pero please,
Nagbasa ka ng Bible ha? Ang una, sabi natin, kaya bumangon si Joshua, yung word na motivation. Na-motivate siya ni Lord. Get up. Kung makilala, samahan kita. My presence is enough. I will prove to you na kung paano ko sinamahan si Moses, samahan kita. Kaya sumama siya. Number 2, habang ako ay kasama mo, meron kang gagawin ha? Meditate on my word day and night. So merong meditation. Tiyakin mo bawat araw na dumadaan sa iyo. To whom do you consume your time? Sa mga marites ba? Sa mga negatibo o mga salita? O sa mga totoong Kristiyano na ang pinag-uusapan ay ang paglago, pagdi-disciple at pagre-reach out? Pangatlo, meron ako sa inyo bababasa. Ngayon babasahin natin para makita ninyo yung point natin. Sabi ng verse 7, sabi ni Lord, be strong and very courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Ano sabi ko niya? Do not turn from it to the right or to the left. Huwag kang lilingon sa kaliwa o sa kanan. Sabi niya, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Kita niyan, that you may be successful wherever you go. So dito, sinasabi lang niya, ikaw ay magiging matagumpay. Pero pagdating dito sa verse 8, hindi ka lang magiging matagumpay. Sabi niya, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful and to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Kaya makikita mo dito dalawa. Kanina, sa verse 7, so that you may be successful. Pagdating sa verse 8, that you will be prosperous and successful. Kumbaga, dahil you are careful, sabi dito na you are carefully obeying what is written in it. Sabi niya, dahil maingat mong sinusunod ang lahat na nakasulat dito, sabi niya, ikaw ay uunlad at ikaw, sabi niya, ay magiging matagumpay. Kumbaga, from what you are doing now, you will be growing from there. Kasama mo ng presensya ko, pero higit sa lahat, kasama mo pa rin ang salita ko. At pag sinunod mo yan ng maingat, hindi ka lang uunlad saan ka man pumunta, sabi niya, ikaw ay magiging sagana, prosperous, and successful, matagumpay. Yung pangatlo, yung tinatawag ko na maturation. Nagmamatured ka. Kumbaga, alam niyo ang Christian, pag sinunod ng maingat ang salita ng Diyos, that is a sign of maturation. You are maturing. Kaya sabi niya dito, tandaan mo ha, kahit saan ka man pumunta, sasamahan kita. Pero, susundin mo yung mga salita ko, maging maingat ka sa pagsunod. You must be carefully obeying what was written in it. At ang mangyayari, hindi ka lamang magiging successful wherever you go, you will be prosperous and successful wherever you go. Kaya magmamatured ka from where you are. Dadami ang iyong mga pwedeng ma-acquire sa buhay kung susunod ka ng maingat sa aking mga utos. How are you? Are you maturing? Some Christians just grow in the church without growing in Christ. Ulitin ko ha, some Christians just grew in the church but not growing in Christ. Marami sa atin lumago lang sa church pero hindi kay Kristo. Kumbaga lumipas lang ang taon sa kanya na may memory verse, may mga nalamang ilang kwento sa Bible, lumago siya sa church in terms of knowledge pero hindi siya lumago kay Kristo by means of experience. Ito yung lumago ka sa kaalaman pero hindi ka lumago sa karanasan. Magkaiba yun. Kaya dapat mayroong maturation na nagaganap sa iyo. Are you maturing? Lumalago ka ba bilang isang Kristiyano? Bilang isang nagsasabing, Lord, susunod ako sa iyo, gagawin ko, nakasulat sa iyong mga salita. Makikita yun sa buhay. Makikita yun sa mga everyday decision making natin. Kung tayo talaga ay nagmamature. You and all the Israelites, sabi niya, must be prepared as you cross the Jordan River. Alam niyo ba kung anong sinasabi dito, bakit napakahirap? Basahin niyo sa verse 2. Tignan natin para lang maintindihan niyo ako. Sa verse 2, sabi niya,
Moses, my servant, is dead. Okay? Now then, you get ready to cross the Jordan River. Hindi naman ganun. Ano nakalagay? Now then, you and all these people. Hindi sinabi na, now then, you get ready to cross the Jordan River. Mayroong kasama. Now you and all these people get ready to cross the Jordan River. At bakit mahirap yon, Pastor? Anong gusto mong bigyan ng emphasis? Kasi ganito yon. Nung si Moses ay namatay, nalungkot dyan si Joshua. Ngayon, itong si Joshua, nung inutusan na, sige, tatawid kayo sa Jordan River, di ba merong 12 tribes of Israel. Merong 2 tribe dyan, na hirap siyang kumbinsihin. Kaya ang sabi ni Lord, huwag mo silang ititira. No one must be left behind. Kaya kung cell group leader ka, kahit makulit yung kasama mo sa cell group, no one must be left behind. Huwag mo yung iiwan. Huwag mo yung pababayaan. Alam niyo ba ang sabi ni Lord? You and all these people must cross the Jordan River. Sino sila? Ito yung tribe of Manasseh at tribe of Gad. Yung Gad and Manasseh, special mention yan kasi sila ay mga loyalista ni Moses. Nung si Moses ay mamatay, sila yung 2 tribe na very much affected. Kaya nga, ang sabi rito ng Bible, kailangan mong isama silang lahat. At sabi nga, kumbaga sa salitang gagamitin natin, yung pang araw-araw natin salita. Kaya nga Joshua, tiisin mo yung mga yan. Kailangan mo silang isama, huwag mo pababayaan yan. Ba sinasabi niya, huwag mo silang, dahil sa kanilang mga katigasan ng ulo at pagiging loyalista kay Moses, ipababayaan mo na lang. Please, wag ha. You must let them be ready and be prepared. Alam niyo kung bakit napakahirap nun? Kung kumbinsihin niya pa yun, ang hirap pa yung makumbinsi, kaya ang hirap mag-disciple eh. Kung kumbinsihin mo pa talaga, kaya ang hirap mag-disciple. Huwag mo yung iiwanan ha. Oy, mga cell group leader, huwag niyong iiwanan yung mga yan ha. Sasama niyo yan. At habang ini-encourage mo na sumama sa layunin natin, itong mga lumalayo sa Panginoon, ang sabi ni Lord, may maganda akong plano dyan. Huwag mo yung bibitawan, huwag mo yung pababayaan. Isama niyo yan. Nobody must be left behind. You and all these people. Grabe ang revelations niya ni Lord na pinag-aaralan ko doon. Minsan may mga tao tayo gusto mo na ilaglag eh. Gusto mo na ayawan. Pero si Lord na nag-uutos, huwag mo yung pababayaan. All these people, you have to convince all these people. You have to let them be with you. At habang sila ay kinukumbinsi mo na sumama sa iyo na ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon, you are also learning from them. Na tetest ang iyong patience. That's why you are maturing. Kaya nga sabi natin dito, yung maturation. Na yung gabi, pangako mo sa sarili mo, Lord, kahit super kulit ng taong ito, hindi ko to bibitawan, hindi ko to iwanan. Isasama ko siya, Lord, sa biyaya mo. Sa amot na aking magagawa, Lord. Hindi ko to tatantanan. Ang conclusion natin ay, all movement is not always forward. Hindi lahat ng mga paggalaw ay abante. Minsan may mga galaw tayo na parang gusto na nating mangayaw. Meron tayong mga galaw na gusto na nating mangayaw. Minsan sasabihin mo, Lord, ayoko na. Lord, hindi ko na ito kaya, Lord. Kunin mo na nga po ito. Bigyan mo na lang sa ibang cell group leader. Ayoko na sa kanya, Lord. Wag. Kaya yan binigay ni Lord sa iyo. Una, dahil kaya mo. Pangalawa, gusto ka rin ni Lord na lumago sa mamamagitan niya. Kaya, how to get up when you feel like giving up. Una-una, yung tinatawag natin na motivation. Be sure that God is still your motivating factor. Siya pa rin ang nagmo-motivate sa'yo. Number 2, ano ang nagme-meditate sa'yo? Ano ang mga minemeditate mo? What consumes your time? Yung meditation time mo. At pangatlo, yung maturation. Praying that you're maturing in your Christian life. Amen? Good evening. Welcome ulit sa ating message.